So, gusto mong maging virtual assistant, pero ang laking tanong, paano kung zero experience ka? Well, relax ka lang, dahil itong pag-uusapan natin ngayon ay para talaga sa'yo. Tatalakayin natin yung mga step-by-step na paraan para makapasok ka sa mundo ng pagiging VA kahit pa nagsisimula ka from scratch. Okay, so eto yung magiging journey natin for today. 6 na simpleng steps lang. Isipin mo na lang, eto yung kompletong guide mo from A to Z, no? Mula sa pag-set ng tamang mindset hanggang sa mismong boom, may client ka na. Game? Simulan na natin. Alright, first things first, usapan totoo muna tayo ha. Kasi 'di ba, ang ganda pakinggan ng VA lifestyle. Parang ang dali, work from home, malaki sahod. Pero ano ba talaga yung reality? Yun ang kailangan nating linawin bago tayo magpatuloy. Ito yun, 'di ba? Ito yung pangarap na nakikita natin sa social media. Nakakapag-travel multiple times a year, may sariling bahay na hindi umasa sa pamilya, ibig sabihin financial freedom. At yung maganda dito, totoo to. It's very achievable. Pero, may pero talaga. Kasi ito yung realidad. Habang totoo yung pangarap, totoo rin na sobrang tindi ng kompetisyon. Hindi to yung apply today, hired tomorrow. Hindi to madaling pera. Ang totoo niyan, maraming rejection na mangyayari at pwedeng abutin ka ng ilang buwan bago makuha yung first client mo. Yan yung kailangan mong paghandaan. So ngayon na alam na natin yung reality, paano tayo maghahanda? Well, bago pa natin pag-usapan yung mga skills, yung mga softwares, may mas importante pa dyan. At ito ay ang tamang mindset. Believe me, dito nagsisimula ang lahat. Alam mo, sabi ng isang successful na VA, si Wani, hindi niya raw tinitingnan yung experience. Ang tinitingnan niya kung paano magdala ng sarili yung aplikante. Ibig sabihin, confidence. Yan yung hinahanap ng clients. So, ang tanong, paano mo mapapakita yung confidence na yan kahit na alam mong wala ka pang experience? Dito papasok yung tinatawag na intrinsic motivation. Ano ba to? Simple lang. Ito yung why mo. Yung dahilan na galing sa loob mo, hindi dahil sa pera o sa sasabihin ng iba. Isipin mo, may isang dating teacher na sobrang na-burnout. Ginawa niyang fuel yun para mag-shift ng career. Yan yung klase ng motivation na magtutulak sa'yo kahit na ang hirap-hirap na o aminin natin, nakaka-boring na mag-aaral. At parte ng mindset na yan, ito yung pinaka-importante. Kailangan mong maging handa sa rejection. Hindi ito sign na bagsak ka na. Hindi ito failure. Actually, para sa lahat, kahit yung mga veterano na, normal na part yan ng proseso. So, i-reframe natin nga. Rejection is not failure, it's a redirection. It's a stepping stone. Okay, mindset check. Ngayon, let's get practical. Pag-usapan na natin yung skills. At ang maganda dito, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo matututo at magiging job ready nang hindi gumagastos kahit isang kusing. Yes, zero budget. So paano to gagawin? Simple lang, 4 na hakbang. Una, mag-research ka sa mga job platforms tulad ng onlinejobs.ph. Silipin mo kung ano ba talaga yung mga skills na hinahanap ng clients. Pangalawa, based sa research mo, pumili ka ng isang niche. Huwag lahat sabay-sabay. Focus ka lang muna sa isa, like social media management. Pangatlo, aralin mo na yung skills sa tools na kailangan para dyan. At pang-apat, practice makes perfect. Mag-sign up ka sa mga free trials na mga tools na yun para masanay ka. See, ang curriculum mo galing mismo sa mga employer. At saan mo hahanapin lahat yan? Welcome to your free university. Nandyan si YouTube para sa lahat ng tutorials na maiisip mo. Nandyan si Google for in-depth guides. Pwede mo ring gamitin si ChatGPT para tulungan kang i-organize yung natutunan mo. At syempre, yung mga free trials para sa hands-on practice. Lahat yan, libre. Nasa'yo na lang kung paano mo gagamitin. Okay, so nag-aral ka na ng skills. Galing! Pero hindi pa dyan natatapos. Ang next step, kailangan mong i-package yung sarili mo. Gagawa na tayo ngayon ng iyong professional toolkit. Yung mga bagay na ipapakita mo sa clients para mapansin ka nila. At dito na papasok yung classic na tanong ng lahat ng beginners. Paano ako gagawa ng portfolio kung wala pa naman akong client experience? Parang chicken and egg problem, di ba? Kailangan mo ng experience para makuha ng trabaho, pero kailangan mo ng trabaho para magka-experience. So paano yung diskarte dyan? Simple lang ang sagot, sabi ni Sheena Santos. Kung walang magbibigay sa'yo ng experience, edi gumawa ka na sarili mong experience, mag-practice ka.
Gawa ka ng sample campaign, sample automation, tapos i-screenshot mo yung gawa mo, lagyan mo ng watermark mo para may ownership. At yun na, instant portfolio. Proof na kaya mong gawin yung trabaho. So bago ka sumabak sa pag-a-apply, heto muna yung checklist mo. Siguraduhin mong ready ka na. Una, may profiles ka na ba sa onlinejobs.ph, Upwork at LinkedIn? Pangalawa, nakaset up na ba yung payment methods mo like PayPal o Wise? Pangatlo, ready na ba yung gamit mo? Kahit hiram na laptop lang yan, okay na yan pang simula. At pang-apat at pinaka-importante, may practice portfolio ka na ba? Pag-check na lahat yan, ready ka na. Alright, handa na lahat. Profile check, portfolio check, mindset check. Oras na para mag-apply. At tandaan, ang pag-a-apply ay isang numbers game. Pero hindi to basta-basta lang na send ng send. Kailangan ng tamang diskarte para tumaas ang tsansa mong mapansin. At ano yung unang rule sa numbers game na to? Consistency. Ang goal mo, magpadala ng 10 at least 10 customized applications bawat araw. Oo, bawat araw. Para yan makabuo ka ng momentum at para laging may nakakakita sa pangalan mo. Okay, at para maging realistic tayo, tingnan natin itong application funnel. Isipin mo, sa bawat isang daang application na ipapadala mo, baka 10 lang dyan yung mag-reply para sa interview. At sa 10 interview na yun, baka isa lang yung maging successful at maging job offer. Ganyan katindi yung laro, kaya importante yung consistency. So, paano matatalunin yung numbers game? Hindi lang sa dami yan, kundi sa quality. Ang pinakamalaking pagkakamali ng marami, generic, copy-paste na cover letter. Please, wag mong gawin yon. I-customize mo lagi yung application mo. Basahin mong mabuti yung job post at ipakita mo sa client kung paano ka makakatulong sa mga specific na kailangan nila. Yan ang magpapastandout sa'yo. At eto na, dumating na tayo sa huling parte ng ating journey. At para sa totoo lang, ito yung pinakamahirap na parte para sa karamihan. Ito yung phase kung saan marami ang sumusuko. Pag-usapan natin kung paano mo haharapin yung mga no at yung mga rejection para marating mo yung pinakaasam mong yes. Tingnan natin tong realistic timeline. Sa unang 2 buwan, yun yung time mo para mag-aral, gumawa ng portfolio at magsimulang mag-apply. From month 3 to 9, dito na yung grind. Araw-araw na pag-a-apply, maraming rejection at pag-a-adjust ng strategy mo. At alam mo ba, may isang successful na VA, si Chad Gadoy, inabot siya ng 10 buwan bago niya nakuha yung first regular client niya. 10 months, hindi to overnight success ha? Kaya paano mo to malalampasan? Balik tayo sa mindset. Sabi nga ni Prof. Hans, don't take it personally. Pag na-reject ka, isipin mo na lang na isa yung redirection. Hindi yan para sa'yo, pero may mas magandang darating. Gamitin mo yung rejection para matuto. Anong pwede mong i-improve? Then, adjust and keep moving forward. Yun lang. At bago tayo magtapos, i-address natin tong mga common myths ha. Kailangan ba ng college degree? Hindi. Skills ang mas mahalaga. Kailangan ba perfect ang English? Hindi rin. Conversational at confidence, sapat na. Kailangan ba ng mahal na courses? Absolutely not. Libreng resources, sapat na para magsimula. At kailangan bang babae? Hindi po. Skill at confidence, yan lang ang labanan, anuman ang gender mo. So itapon mo na yan, mga maling akala na yan. So anong takeaway natin sa lahat ng ito? Simple lang. Ang rejection ay hindi katapusan. Ang rejection ay parte ng training. Ang rejection ay pagsasanay. Ngayon, malinaw na yung daan na tatahakin mo. Libre ang mga tools na gagamitin mo. Ang nag-iisang tanong na lang, handa ka na bang magsimula?